Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre, saan mang sulok ng mundo, mga kababayan po nating hindi nagsasawang magbigay ng kanilang oras at panahon para mapanood at mapakinggan ang ating mga uploaded videos. And syempre, mga nakatutok po sa live stream natin minsan. Kamusta kayo ha? Oo, April 2 po, 2025 na. At ako'y nagpapasalamat sapagkat mainit na tinatanggap ninyo yung ating program at saka yung ating mga kuro-kuro tungkol po sa mahahalagang isyu sa ating lipunan. Kung halimbawa na-recommend po ng YouTube itong ating uploaded video at yung ating channel, sana naman po huwag ninyong ipagkait, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. And syempre para sa ekonomiya, alam mo naman, kailangan namin ng mga social media influencers na kumita din sa aming mga channel para makatulong po sa aming mga gastusin, no, bilang tao. Baka naman pwede po kayong mag-subscribe or what we call this, mag-join sa ating Munting Tinig community. Click lang po ninyo yung join. So Sir Glenn, ano po ang pag-uusapan natin? Alam mo, marami tayong mga pag-uusapan pero iniisa-isa po natin mga kamunting tinig para nang sa ganon ay mas maintindihan at maunawaan ng ating mga taga-subaybay. Ang pag-usapan po natin ay tungkol po sa statement ni former President Gloria Macapagal Arroyo na kung saan ay parang humihingi siya ng suporta para sa kanyang pamilya. Alam naman natin na ang reputasyon ni Gloria Macapagal Arroyo ay kilalang-kilala na ng ating mga kababayan at parang marami pong ayaw na kay Gloria Macapagal Arroyo at syempre kilala si Gloria Macapagal Arroyo bilang alay ng mga Duterte. So mga Duterte na walang ibang ginawa kundi mag-manipulate, magpaawa sa sambayan ng Pilipino sa mauto lang mang nila. So ano po ang kahalagahan? Bakit kailangan nating talakayin ang mga creepy na mga statement ng former president? Dahil may mga lumalabas po na mga statement galing po kay Gloria Macapagal Arroyo. Okay, so katulad niyan, sabi po ni Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang statement na ang kanyang pamilya po ay dumadaan sa matinding, kung baga tinatawag na difficult time, matinding situation. Oo, syempre, nag-discuss siya dito na yung kanyang asawa ay may mga sakit at required daw po ng emergency treatment or repair at nangyari na pa di umano yan noong 2017 at mas lalo pa ngayong pinapaigting yung mga ganyang klaseng treatment. Oo, tapos mag-undergo daw ng big surgery. Pagkatapos, aside from that, magkakaroon pa daw ng bypass operation at saka ng autopsy this coming April 17. Magkakaroon na naman daw po ng another emergency. Tapos sabi ni Gloria Macapagal Arroyo, okay, after that, yung kanyang kapatid na si Congressman Mikey ay magka-undergone daw po ng biopsy. Okay? At nagkaroon po ng nagkaroon talaga ng biopsy, nakita doon na stage 1 cancer dito po sa kanyang thyroid gland. At sumailalim din daw ito sa surgery last March 18. Kaya nga nagpapasalamat sila kasi successful naman daw. So, maliban doon sa kanyang asawa, maliban doon sa kanyang anak, ayun, nagkaroon naman daw po ng pamangkin ng asawa niya na si Pawi Tantocon, nagkaroon na naman daw po ng tinatawag na paglisan sa mundo. Namatay naman. Tapos ito na naman, si Gloria Macapagal Arroyo na naman, palagi daw po nakaspend ang kanyang time sa kanyang mga constituents. Oo. Pero sinabi po niya, napupunta daw siya sa Singapore kasama yung kanyang siguro mga pamilya niya kasi magkakaroon nga ng surgery itong si Mike Arroyo. Kaya humingi po si Gloria Macapagal Arroyo ng dasal. Pero mga kamunting tinig, duda ako.
Hindi sa mapagduda ako ha. Bakit bigla ganon? Okay? Kasi maraming mga nagsasabi, ano ang contribution ni Gloria Macapagal Arroyo sa gubot sa politika ng ating bansa? Kasi 'di ba napag-alaman natin na maraming controversy. Oo, maraming kontrobersiya na itong si Gloria Macapagal Arroyo ay pinagdududahan na isa sa mga force para po matanggal si Speaker Martin Romualdez bilang House Speaker. At alam naman natin na itong si Gloria Macapagal Arroyo ay tudo-tanggol kay Sara Duterte with regards sa budget. Na parang gusto na lang ipasa, wag nang tanungin kasi hindi po mandato ng House of Representatives ang mag-imbestiga o kung di po ay talagang panggigipit lamang daw di umano. And kasama po sila ni Marcoleta na parang nag-aabogado kay Sara Duterte. Kilala po natin bilang kaalyado ng mga Duterte si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga po ako'y nagtatanong, bakit ang tahimik ng matanda? O ang tawag po kay Gloria Macapagal Arroyo ay si Aling Maliit. Kasi nga, kilala po si Gloria Macapagal Arroyo based sa mga nakatatak na kanya power grabber during the time that he assumed or she assumed presidency when former President Joseph Ejercito Estrada impeached sa Senado. O napatanggal siya, napatalsik siya sa pamamagitan po ng pag-gathered ng mga Pilipino laban sa kanya at iniluklok po si Gloria Macapagal Arroyo. At nakita naman natin na yung presidency ni Gloria Macapagal Arroyo over Fernando Poe Jr. na balot ng kontrobersiya noong nagkaroon po ng very controversial na usaping Hilo Garcia. At tumingi po si Gloria Macapagal Arroyo ng pasensya. Kaya kilala po sa I am sorry. Kaya kilala po doon kasi nga during that time nagtawag siya sa Comelec Commissioner na si Garciliano. 'Di ba si Hilo Garcia na sumakabilang buhay na po. Di namatay na nung nakaraan lang itong si Garcia na ito. Nakasangkot di umano sa malawak na dayaan nung panahon na tumakbo si Gloria Macapagal Arroyo laban kay Fernando Poe Jr. So, ganito po mga kamunting tinig kasi alam ninyo, very controversial itong pangalan ni Gloria Macapagal Arroyo. At bakit bigla niya tong sinambulat yung mga pinagdadaanan niya sa kanyang pamilya at nagpahiwatig na pupunta sila ng Singapore. Marami nga nagsasabi na, munting tinig, baka po may tinatakasan si Gloria Macapagal Arroyo. Kasi under investigation lahat ng mga kaalyado niya At alam naman natin na talagang totoo, meron po talagang may mga kontrobersya na ito si Gloria Macapagal Arroyo. At medyo very delikado ito kapag gumalaw. Kaya nga sabi, aling maliit. So ano kaya ang kanilang tatakasan? Sigurado ba na ito po'y may related sa kalusugan ng kanyang asawa or shall we say isa po ito sa mga reason para makaalis po sila ng bansa. So baka Gloria Macapagal Arroyo may mga nabibisto na sa kanyang mga paligid. Alam niyo, to be honest lang, hindi man sa palagi kong pinagmayabang, iba pong administration na ito. Tahimik lamang. Anong nangyari? Si Robin na disgrasya sa Netherlands. Nagkaroon po ng aberya, Tingnan mo si Gloria Macapagal Arroyo. Halos lahat na ng pamilya niya ni-reveal niya na mayroong pinagdadaanan, sakit sa kanilang mga kalusugan. Lahat kasi ng mga nag-iisip na gustong banggain ang mga Marcos, kinagaba po yan. Kinakarma po yan. Ang dami na talagang gustong gustong pabagsakin si PBBM. Very obvious man yan or hindi obvious. Nakikita ng tao o hindi man nakikita ng tao, talagang minamalas
ang lahat ng may mga masamang binabalak kay PBBM at saka mga Marcos. So ngayon, kanya-kanya na silang alibay. May magpapagamot dito, may papagamot doon. So mabubunyag kaya kung ano yung participation ni Gloria Macapagal Arroyo? Bakit gano'n na lamang katapang before si Sara Duterte? Ano kaya ang mga magagawa pa ni Gloria Macapagal Arroyo? Ano ang kinalaman ni Gloria Macapagal Arroyo sa kaguluhan ngayon sa politika? At bakit biglang nanahimik si Gloria Macapagal Arroyo? Ngayon lang naman po nag-ingay dahil po sa humihingi po siya ng suporta. Kasi nahihirapan daw ang kanyang pamilya sapagkat sa mga pinagdadaanan po nila. Nagkaroon po ng bypass at the same time, may orthoplasty pa this coming April 7. Kanyang thyroid gland, yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga anak. Yung kanyang asawa nag-undergo ng another emergency, mag-undergo ng another emergency. Plus, aalis po sila papunta ng Singapore. Bakit po ang mga kaalyado ng mga Duterte ay pumapaibang bansa na? Si Roque nasa ibang bansa na. Si Pulong Duterte iikot sa 17 bansa ayon po sa kanyang paalam sa House of Representatives. Kaya nga po binigyan siya ng clearance to travel. Si Sara Duterte ngayon, namalagi na po sa The Hague. Isa din po siya sa mga possible na re-releasean ng warrant kasi nabanggit ang kanyang pangalan ng mga star witnesses. Si Bato de la Rosa ngayon, wala tayong alam kung nasaan po si Bato de la Rosa. Yung mga vlogger na mga Duterte, ando na sa iba't ibang bansa. Si Celeste, nandoon na sa Amerika. Si Maharlika, of course, nasa Netherlands na. Hindi natin alam kung baka si Maharlika ay mag-a-apply na rin ng political asylum kasi ang gagawin nilang reason ay pinapatege sila o pinapagurgur sila. So kaya if we are going to analyze what happened or what's going on at this point of time, parang may mga pattern. No? May mga pattern. Sigurado ba kayo na itong si Gloria Macapagal Arroyo aalis papunta ng Singapore para lang di umano sa pagpapaopera ng kanyang asawa? Kaya humihingi siya po ng matinding panalangin? So, sigurado bakit kailangan pa nating gawin yan? No? Bakit pa kailangan pang i-announce ni Gloria Macapagal Arroyo yung mga pinagdadaanan ng kanilang pamilya? Nakalimutan na nga halos ng mga tao Halos hindi nga napapansin ngayon si Gloria Macapagal Arroyo dahil hindi na po siya nag-iingay. Pero alam natin talaga na si Gloria Macapagal Arroyo, mga kamunting tinig, ay talagang mga isa sa mga kaalyado ni Sara Duterte sa House of Representatives. At kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte. Yon. Kaya kailangan sa mundo ng politika, ladies and gentlemen, we need to be observant and we need to be vigilant kasi ang nakikita lang natin mga Duterte lang at this point of time dahil po sa malakas itong balitang pagkakahuli kay Rodrigo Duterte ng Interpol sa bisa ng arrest warrant released by the International Criminal Court. So nagiging highlights itong mga ganitong pangyayari habang nakaligtaan natin yung mga unseen movers. Nakalimutan natin i-evaluate who are the Duterte's ally. Where are they now? Nasaan po ang mga Duterte allies? Masyado tayong nakafocus sa mga Duterte, masyado tayong nakafocus kay Sara, masyado tayong nakafocus kay Digong sa The Hague, masyado tayong nakafocus sa crime against humanity ni Duterte, masyado tayong nakafocus sa travel ni Pulong, at masyado tayong nakafocus doon po sa mga kababayan po natin sa Qatar na nagbinastos pa. Plus yung mga kababayan pa natin sa Australia, hindi ko pa natakel,
na pinalitan po nila at binalahura nila ang watawat ng Republika ng Pilipinas na kung saan ay nilagyan nila ng bagong mga design. Diyan po masyado tayo nakatutok sa nangyayari po sa 17 mga kababayan po natin na nagkilos protesta which is not unauthorized, okay, which is not authorized, and they violated the provision of Qataris law with regards to expressing political frustrations. At ito pa ha, hindi lang po 17, maaaring madadagdagan pa po ang bilang ng mga Pilipinong nahuli dahil yung mga nakasuot pala ng Sara na t-shirt o ng mga Duterte t-shirts noong March 18, yun po yung pala ay mga pinagdadampot. Pero tinitingnan po ngayon ng mga otoridad yung kung sino ang nag-udyok sa kanila na mag-gathered sila. Eh bawal naman magdala ng mga kagamitan pero yung iba pasaway talaga. Oo, nagdala po sila ng mga damit, sinuot po nila. Kaya yung mga nahuli doon sa beach part na yon, oo, ng Qatar, ay mga nakilalang mga Duterte supporters. At marami pa pong mga iniimbestigahan kasi tinitingnan dito ngayon kung sino po ang nag-organize ng rally na yan. So doon tayo nakafocus, masyado tayo nakafocus sa mga paninira ng mga Duterte. Pero ang tanong, mga Duterte lang ba talaga ang kalaban ngayon ng gobyerno? Mga Duterte lang ba talaga ang mga nagpapagalaw sa mga tao upang mag-alsa, upang maggalit sa sambayan ng Pilipino? Baka na over-empowered or no overwhelmed lang tayo sa mga kontrobersiya na ginagawa ng mga Duterte laban sa ating Pangulo, laban po sa First Lady, laban po sa ating pamahalaan. Nakalimutan natin, nakaligtaan natin na mas may mahalaga pa pala tayong mga kalaban. Dahil tanan po natin, si Digong lang po ang nasa loob ng kulungan. How about yung mga kaalyado niyang nasa labas at malayang nakakagalaw ng tahimik? Kaya nga po, kung sinasadya nila na may mag-iingay, sinasadya nila na, okay, ito yung pagtuunan natin ng pansin. Sinasadya nila na hindi sila pag-uusapan. Kaya nga po, mas lalong gumagawa sila ng eksena para mga Duterte lang ang target natin. Mga Duterte diehard supporters lang ang mga target natin. Mga vloggers lang na mga Duterte diehard supporters ang target natin na ipaalam sa taong bayan na ito po sila ay gumagawa ng gulo. Pero sino ang nasa likod ng mga Duterte? Sino ang nasa likod ng mga vloggers na nagpapakalat ng kasinungalingan at sinusuportahan pa ang naratibo ng China pagdating po sa territorial dispute? Tungkol po sa claim po natin na atin po ang West Philippine Sea. Sino ang mga nagpapagalaw sa mga vloggers na sumusuporta sa mga Dutertes? Mga Duterte lang ba talaga na talagang nakikita natin obvious na sila ang gumagawa ng eksena para ma-manipulate ang taong bayan? Sa biglang magkaroon na ngayon ng excuses na lalabas si Gloria Macapagal-Arroyo sa Pilipinas dahil po sa pagkakaroon ng nakaambang na surgery ng kanyang asawa. At bakit kailangan pang ikwento yung mga kapatid, mga pamangkin na mga namatay ng kanyang asawa, yung mga pagpapagamot ng kanyang anak, ng kanyang asawa? Bakit kailangan pang ikwento yan? At bakit kailangan pang ihingi ng dasal yan sa ating mga kababayan? May tatakasan ba o wala si Gloria Macapagal-Arroyo? Ano ang kinalaman ni Gloria Macapagal-Arroyo sa usaping gulo sa ating bayan at this point of time? Ako mga kamunting tinig, nagtatanong lang po ako. Kasi po alam natin na si Gloria Macapagal-Arroyo ay talagang #1 ally ng mga Dutertes. Tingnan mo, present nga siya nung budget deliberations. Isa po siya sa mga nagsalita doon kasama po ni Marcoleta at ni Cardema. Yung asawa ni Cardema na nagtatantrum doon at wala lang, nagpakita ang gilas lang po sa kamera, supalpal naman kay Akop pagdating po sa love of country na parang minomonopolize nila ang pagmamahal sa bayan. So ito mga kamunting tinig mga kamunting tinig, ito ngayon ang ating babantayan.
na wag lang tayo makafocus kay Duterte, titingnan naman natin ngayon ang kanilang mga kaalyado. Ano kaya nga sabi ko nga, ano kayang niluluto na ulam ni Gloria Macapagal Arroyo? Kasi tahimik. At bigla lang po, nakita ko ito na may statement si former President Gloria Macapagal Arroyo na congressman ngayon. Right? Kasama niya ngayon yung kanyang mga constituents sa Pampanga. Dito lang po ako naguguluhan kasi what is the relevance of telling the Filipino people about your hard times? Oo, about your hard times, your difficult time na pinagdadaanan ng iyong pamilya, about doon po sa mga dissecting mga aortic aneurysm na kung saan pinagdadaanan ng asawa mo na it requires repair. Kaya nga pina-repair noong 2007 di umano. At saka ngayon, nag-extend na naman, kaya nga po mag-a-undergo ulit ng surgery with the combination of bypass and orthoplasty na nakaschedule po April 7. Di ba? Pagkatapos si Mikey na naman. Nagkaroon naman daw ng problema dahil po sa nakitaan doon sa kanyang biopsy. Na mayroon siyang stage 1 cancer sa kanyang thyroid gland at nag-undergone daw po ng surgery last March 18 at okay naman daw. May namatay na naman daw siya na pamangkin na kanyang asawa na kung saan yung pamangkin niya nakakasama nila ng 1 taon sa kanilang bahay. Tapos ngayon lalabas sila po ng bansa despite ng pagkasama niya sa kanyang mga constituents sa Pampanga. Tapos iiwan niya ngayon ang mga constituents niya sa Pampanga, pupunta po ng Singapore para samahan ng kanyang asawa sa surgery niya. Kaya humingi siya ng dasal. Pero para sa akin, parang duda ako. Ano kaya ang dahilan? Bakit biglaan? Yun lang ba talaga? Yun lang ba talaga ang mga bagay na dahilan para makaalis si Gloria Macapagal Arroyo? Kaya nga ang tanong ko, bakit nung halos lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte pumapa ibang bansa? Ano pong mayroon? Ano po ang nangyari? So yan lang po ang mabigay ko sa inyo mga kamunting tinig. Okay, bigyan ko kayo ng ideas. So ano po ang makomment po ninyo sa ganitong drama ngayon ni Gloria Macapagal Arroyo na kilala po sa tawag na Aling Maliit. Okay? Sige, maraming salamat sa inyong muli. Sa lahat po ng mga nakasubaybay sa ating Munting Tinig channel, ako po ay nagpapasalamat from the bottom of my heart. Sa almost 130,000 subscribers ng channel na ito, maraming salamat po. Again, inaanyayahan ko po mag-share, mag-like at mag-subscribe naman kayo o di kaya po ay huwag ninyo pong kaligtaan na panoorin ang mga patalastas, ang mga advertisement sa ating Munting Tinig videos para naman sa ganoon matulungan po ninyo na makapag-generate po ng pondo ang channel na ito. Kasi kailangan po yan ng mga social media influencers na katulad ko. Pwede kayo magpa-member, pwede kayo mag-join sa ating community because so far, 39 members pa lang po ang Munting Tinig channel. Bahala kayo kung ano man na amount ang inyong maibibigay sa pag-join po ninyo sa Munting Tinig community. So hanggang sa muli, ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Nagsasabing, tayo ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Mabuhay!